Hello, hello, hello! Doc Bryce here. May nagtanong sa akin, Doc, paano mawawala ang maintenance ko naturally? Oh, nako. Okay na tanong yun ha. Before I continue, please share this live. Malay nyo, abot doon sa mga kaibigan ninyo or mahal sa buhay, baka matanggal nila ang maintenance. Paano natin tatanggalin or matatanggal ang maintenance the natural way? Okay? Pero, tandaan ninyo ha, if you have health condition, diabetes, fatty liver, hypertension, cancer, gout, please consult your trusted doctor and ask for advices. Okay? Please ask for advices. Kasi, kadalasan, no, we only give, dati nung hindi ko pa alam tong low carb lifestyle way of eating, I always prescribe, pagka nakita ko abnormality sa laboratory, prescribe ng meds for that symptoms. The problem with that, it only fix the symptoms but not the root problem. So yung main cause, bakit nagkaroon ng simptomas ang ating lifestyle diseases, ayan. Ma-address lang yung symptoms pero hindi mawawala. Kaya kadalasan, sasabihin sa atin, no, forever na yung maintenance. Correct naman. If you're not going to change or you don't know how to fix the root cause, talagang forever, kakambal nyo na ang maintenance. Yung iba, kakambal nyo na yung sakit na yan. Hindi na mawawala sa inyo. Okay? But, in my clinical practice ngayon, na-amaze ako when I fix the root cause of these lifestyle diseases. Napapansin ko, unti-unti bumababa yung mga maintenance. Nalilesen from 15, naging 10, naging 5, naging 2, eventually, tinatanggal ko yung mga maintenance meds. May reason bakit. Okay? Because nagpa-monitor siya. You should be monitored and guided. Sa totoo lang, pagka nagpa-monitor kayo, nagpa-guide kayo, makikita nyo yung difference ng previous, yung walang nagmo-monitor, walang nagtuturo sa inyo, makikita nyo ang difference niya. Kasi, from 200 sugar, makita after a week, after 2 weeks, nagiging 120, 100, 98. Hindi, yun ma-amaze ka. Kasi, ang dami kong mga patient, sasabihin niya, Doc, I've been doing mga diet regimen, never magagawa daw niya mga ilang araw, then they go back kung ano yung lifestyle nila. Babalik ulit sila doon. Kaya nahihirapan daw sila. Tapos, alam niyo, hindi nila na i-improve. Yes, may mga iba napapanood nila, nag-improve ganito. When they do this lifestyle, nahihirapan. Okay? Others, natutuwa kasi nag-i-improve. Nakukuha nila agad. Tandaan po natin, our body are different. Individual tayo. We have our own individual entity. Okay? So, pwede mag-work dito, pwede dito, hindi. Pero pwede mag-work when guided properly. Ganun lang yun. Akala mo hindi para sa ito. Pero pagka nagpa-consult kayo, malalaman niyo ano difference. Uy, ganun pala yun. Okay? So, chronic diseases, lifestyle diseases, are reversible with the right approach. So, the usual na gagawin sa inyo ng mga health practitioner, reseta, prescription, then
ang pinaka-basic na advice, eat less, move more. Napakasimple, di ba? Eat less, move more. Pero, pagka addicted ka sa sugar, addicted ka dito sa lifestyle mo, ang nangyayari, hindi mo nagagawa. 1 week ka lang na kinat mo yung mga kinakain, then after a week, wow, cravings. Kasi kung mali-mali ang ginagawa mo, talagang magkakaroon ng cravings, babalik ka kakain at kakain ka pa rin ng mga sugar food, sugary drinks. Okay? Okay. Ang medicine natin will only manage these symptoms. So, kaya nga, yung iba, fast healing, oh yes, gagaling ka. But eventually, magwo-worsen ulit. Kaya nga sabi ko doon sa mga patient ko na, like diabetic, no? You can take your medication, but if you're not going to change what you eat nutrient dense, mas priority nyo tong sugar because I know, addicted kayo sa sugar. Yung sugar ninyo, yung result ng sugar will still be high or mas lalong tumataas. So, ang tendency natin, dadagdagan lang ng medication. Okay? So, from one medication, once a day, naging twice, naging 3 times a day, then add again. So, talagang ang mangyayari dyan, puro pills na lang ang iniinom natin. Okay? So, tandaan ninyo, metabolic syndrome, 5 criterias: high sugar, high blood pressure, high triglycerides, low HDL, and last, yung abdominal circumference, so yung obesity. If you have 3 of that, nasa metabolic syndrome kayo, high risk for having cardiovascular disease and diabetes. And if you will reverse that, mas magi-improve tayo. Okay? You just need to address your insulin resistant, your inflammation, nourish your body through eating nutrient whole food. Out na po yung mga sugar food, sugar drink. If you have health condition, to address that, talaga mag-i-improve naman. Have plenty of patients, no, na tawag dito, nag-improve, insulin lessened, okay, and everyone, buong family na amazed, wow, nag-i-improve, nakikita nila ang changes that is happening to their patient. Okay? So, if you have questions, no, ang questions natin, paano natin ma-reverse ang ating matatanggal ang maintenance. Okay, so please don't forget to share this, and if you have questions, sasagutin natin lahat yan. Okay? So, paalala lang po, itong topic ko is for knowledge purposes. It's, wag niyong ituring na diagnosis. At if you have health condition, please okay. Please consult your trusted doctor, and if you have this lifestyle, maghanap po kayo ng doctor na same as your lifestyle to address your issues, your health issues. Much, much better. Kasi yung communication with you, kung okay po ang inyong communication, mas na-address ang inyong health condition. So, if you have concern, ask away. Huwag kayong mahihiya magtanong. Okay? Magtanong lang po kayo. Kahit sa mga ibang mga trusted doctor nyo, magtanong. Okay. Please do not forget, 2nd Northern Mindanao Low Carb Conference, January 25, Rosario Arcade, Limquet Cay, Cagayan de Oro.
Nako, ang daming mga topics palang magaganap doon. So, mag-register. I'll see you there. Huwag po kayo mahiyang lumapit po sa akin. Pwede niyong dalhin ang inyong pinagbabawal na technique. Okay? So, I'll see you in CDO, January 25. Okay. Ayan. O, meron nagsabi dito, laging alkaline water ang iniinom niya. Yes, if your body is acidic, much better is to make it alkaline. Okay? So, yung iba, basta ang mahalaga is malinis yan, ha? Okay. Kapag nag-elevate na yung platelet count, Doc, 150 at to 450, ang result po, 464. Okay, tingnan natin yung normal value ng platelet natin. Okay, ang mahalaga is the total laboratory workup. CBC, RBC, titingnan natin hematocrit, no? Yan yung mga ina-address natin. Okay. Dry cough, please consult, no? Para may auscultation. Kailangan natin ng consultation with a doctor para mapakinggan kung anong tamang gamot and dosage. Okay. Pwede po ba uminom ng electrolytes kahit hindi po naglo-low carb? Yes, na-explain ko na yan, no? Ang electrolytes, napakalaga yan, lalo na kung pawising kayo, kung may lagnat, nanlalata, pwede po kayo mag-electrolytes. Usually, tingnan nyo, yung mga tinatakbo sa ER, sinuswero, saline, may salt po yan. Electrolytes po ang swero nila. Okay, ang taas ng yung triglycerides ni Sir. Anong pwedeng gawin, no? How to lower it naturally? Focus muna kayo sa lutong bahay. Huwag muna kayo kumain sa labas. Okay? Salt and pepper, herbs and spices. Then, do, tawag dito, exercise, fasting. Yung mga inflammatory foods, tanggalin nyo muna. Actually, tanggalin nyo talaga inflammatory foods. Okay. Ayan, okay. Paano po ma-normalize ang creatinine? Alam nyo, ang ano sa creatinine, no? There are many factors that increases your creatinine. Pwedeng may infection or inflammation, dehydration, pwede ring, tawag dito, strenuous activity before i-ano natin yung kidney. So pagka sa kidney, titingnan din ang BUN, titingnan natin yung urinalysis nyo kung may mga protein bang lumalabas dyan. Okay? Then, need natin talagang consultation para thoroughly discuss ang inyong health problems. Ayan. Hello Doc. Maayong gabi. Ayan. Sinabihan ako ng doktor ko na stop na ako sa statin kasi nabasa niya mga daily lifestyle ko. Dahil veggies ako palagi, pro-health ako since young, proactive sa activities ko, nadali ako sa high cholesterol dahil bad pala yung nag-snack palagi sa gabi, mga fried lumpia. Yes. Okay, very good. So, eto no, very active yung mga doctors natin sa health niyo, much better, binabantayan kayo, mas good, maganda yan. And na-explain nila bakit tinatanggal tong statin. May mga side effect din ng statin. Wini-weigh natin, no? Sa akin, I do not give or prescribe lipid-lowering drugs. I-advise ko how to lower, pero sa akin, if it's this result, itong level neto, you don't have to worry. As long as your triglycerides are normal, HDL are high, mas maganda yan. Okay?
Ayun, sabi ni Miss Ivory. Hello, hello, Miss Ivory. Low Carb Diaries. Paano mawawala ang maintenance meds nyo? Mag-consult po kayo kay Doc Bry, katulad ng ginawa ko. Plus, ginawa ko po ng tama ang low carb intermittent fasting. Then si Doc Bry po nagtanggal ng meds ko. Yes, let your doctor, siya ang magtatanggal ng inyong mga maintenance. Okay? And syempre, kailangan may reason bakit tinatanggal. May mga patient ako, ang tagal na nilang may mga maintenance, normal ang mga ganito, normal ang uric acid, normal. And still nakita ko meron pa rin silang maintenance for lowering uric acid. If it's lowered na, tinatanggal ko na yan. Pinapaliwanag ko na lang how not to yung bumalik na tumaas ang uric acid. Okay? So, ina-address natin yung root cause. So, kung mga normal na yan, no need for medication. Okay? Doc, pwede ba dark chocolate? Yes. 75% above, pwede na yan. Pero if you are diabetic, much better kung 100% dark. Okay. Doc, low carb ako 2 years ago. Nag-try po ulit ako makabalik. Yes, kaya yan. Baka may mga mali lang na nagagawa. So, i-address natin, consult, i-list all your questions. Pagka nagpa-consult ka, itanong nyo yung mga concern nyo. Paano mag-guide? Yes, lahat po ng mga gina-guide namin, Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad, through online po. You will send mga BP monitoring, sugar monitoring if you're diabetic. Lahat ng concerns nyo, i-message nyo. Yan yung maganda dyan. Na monitor kayo every day. Yan. Ano dapat kainin pag may gallstone? Okay. I have a patient, no? 0.5 centimeter, naging 0.3 centimeter yung gallstone. May iba naman 0.6, naging 0.2. Okay? Strict low carb, doing fasting, then nag-exercise. Okay? Ayan. Effective siya sa akin, hindi ako nag-IF. Actually, magugulat kayo. When you do low carb, yung IF, normally, no, para siyang domino effect. Eventually, nag-IF ka na. Unconsciously. Kaya minsan pagka nagpag-guide sa akin, sasabihin ko, kumain ka lang, pag gutom, kumain ka lang. Wag mo munang papansinin ang fasting. Okay? Pagka nasanay ka na puro safe food list ang kinakain mo, eventually mag-a-adjust yung katawan mo. Makakaramdam ka ng satiety. So, ang mangyayari niyan, nagpa-fasting na ako. From 12 hours, 14, 16, then na-extend yun na. Ayan. Doc, blood fasting sugar are 6.2. Kailangan po merong HbA1c. So, if your FBS is 6.9 plus HbA1c na 6.5 and above, yun yung diabetes. Okay? So, kailangan may HbA1c for confirmatory. Ayan. Hi, Doc Bryce. Since 2021, I was doing keto diet, but why I diagnosed breast cancer last year? Okay, ang question yan, how did you do the keto diet? Okay? So, maraming mga questions. Siyempre, nag-keto diet kayo pero hindi natin alam kung ano. Baka, is it a clean keto diet? Or kumakain ka pa sa restaurant, sa mga fast food, although keto diet. Okay? So, need natin masagot yun. So, kapag may anxiety, ano pong way of healing? Usually, no, anxiety, ang ina-address ko dyan is yung depression minsan, walang makausap, lalong nade-depress, lalong nag-anxiety.
You just need someone to talk to. So, yan yung tinatawag nating talk therapy. So, kung may makakausap kayo, very close, no, na pagka nakausap mo, nare-release yung stress nyo. Nare-relieve kayo. Good evening, Doc. Mataas pong cholesterol. Ano daw pong suggestion nyo na exercise pampababa ng cholesterol? Do lifting exercise, do cardio exercise, and do fasting. You need to chew your food properly 20 times or more before swallowing. I have many patients that have cholesterol like 600 na pababa nila to 280, no, by doing fasting and exercise. Yes, totoo po yan. Okay, yan. Masakit po batok, tapos nahihilo po, always ano po gagawin? Okay, pagka masakit ang batok, parang sinasabi nyo ng high blood kayo. Okay, pagka high blood kayo, tingnan nyo, mag-BP muna kayo. Or, kung nag-start pa lang kayong mag-low carb, address it with electrolytes. Kung hindi nawala, eat, baka gutom. Kung hindi pa rin nawawala, sigurado nagpupuyat. Kung hindi pa rin nawawala, BP, okay? Mag-BP po kayo. Tingnan ninyo kung gaano kataas. Then, i-address natin. Sumasakit batok, baka maghapon nakahilat. Okay? Same lang yan sa mga overwork. Sumasakit din ang ating mga katawan. Okay? Anong marereko mo sa buntis na may nakitang abscess sa kidney, may UTI din po, Doc? Sana pa. Okay, if you have abscess, Nana, you need antibiotic. So, kung nasa kidney yan, baka need natin sa suwero yung antibiotic. So, dapat naka-admit na yan. Okay? Ang taas. HbA1c 8.7, glucose 151. You are diabetic. You need to change your lifestyle para ma-address natin yan. Okay? Madami na pong nababawasan ng maintenance sa diabetes kung itatama nila ang kanilang kinakain. Okay? Ayan. See you in CDO. Ayan. Kikita-kita tayo dun, ha? Thank you for sharing. 600 triglycerides. Doc, delikado ba? Pagka mataas pong triglycerides natin, no? Nandiyan yan yung sa metabolic syndrome. So, yung mga criteria niyan, high triglycerides, low HDL, tingnan nyo kung hypertensive kayo, tingnan nyo kung mataas ang sugar ninyo, tapos malaki ang inyong abdominal circumference. 3 lang na meron kayo niyan. High risk for cardiovascular disease. Pwede kayo ma-stroke, pwede kayo mag-heart attack. So, you need to address that. Okay? Okay, Doc, ano po? Ayun. Paano mag-start ng low carb kapag acidic din? Okay. So, ibig sabihin, acidic, may GERD. Okay. Tanggalin niyo po lahat ng mga high carbs, processed, sugar, food, sugar drink. Unti-unti, ma-address yung GERD ninyo. Okay? Ayan. Sana natanggal din itong maintenance meds ko. Hindi na ako kumakain ng kanin at nagpa-fasting. Okay. Very good. So, focus more on nutrient-dense foods. Okay? Doc, kung malakas kang mag-rise ngayon, tapos kinabukasan bigla ka na mag-start ng low carb, okay lang po ba full ka kumain ng maraming fats na karne at hindi ka ba bigla mahihilo na? Okay. 80% full. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. Siyempre, pagka kumain po kayo niyan, ha, wag niyong, ang mahalaga dyan is 80% full. Pag 80% full na, stop. Alam mo namang hindi mo na kayang kainin. Kaso ang problem sa atin, kahit may, alam mo yung 80% full ka na, makakita ka pa ng tira, gusto mo siyang ubusin, sayang. No, stop that. Pwede niyo namang itabi, kainin niyo na the next day. Okay lang po yan. Okay?
Kung nahihilo kayo, ibig sabihin dehydrated. So, drink electrolytes. Okay? Ano po ang diet para sa mataas ang uric? Okay. Tandaan niyo, uric acid, 2/3 comes from our body, 1/3 from our food. Usually, kung hydrated tayo, nailalabas yung uric acid, kaya normal. Pagka hindi na ilalabas, tumataas ang uric acid natin. So, ang mahalaga dyan, hydrate your body. Okay? Pwede ba mag-cheat day once a month? Ay. So, usually, ang side effect ng cheat, bumabalik kayo sa previous. Okay? Ayan. Ang laki ng tulong ng pag-low carb sa akin. Halos lahat kami sa bahay mauubos sa pabalik-balik. Nagkakasakit. Pero ako, hindi. Very good. Alam niyo, pagka tinanggal niyo yung sugar, unti-unti, nagiging more stronger ang immune system natin. Pagka puro kay sugar, yan, palagi nagkakasakit tayo. Kaya, check up palagi. Yes, pre-diabetes reversible. Ang dami ng mga patient ko, diabetic man siya or pre-diabetic, normal ang FBS HbA1c. After 3 months, normal pa rin, and another 3 months normal pa rin. Once they change their lifestyle, way of eating. Okay? Oh, okay? Okay. Normal ba sumasakit dyan before nagpo-me po for 4 to 7 days muna? Baka nagda-diarrhea po. So, if you have diarrhea, please take out yung Epsom salt, lalo kasi nagda-diarrhea. Laxative kasi siya. Okay? Doc, nakakasama po ba sa katawan ang pag-inom ng kape kapag walang laman ang tiyan? Ay, hindi po. I've been doing that many times na. Coffee sa morning, black, no creamer, no sugar. Hindi naman. Dati may GERD ako. So, thinking ko nga rin dati noon, kape ang nagkakos ng GERD. Pero no, nung tinanggal ko ang creamer, ang sugar, nag-okay siya. How about po lagi pong may masakit tapos nagmamanas pero normal ang uric acid and sugar? Okay, pagka nagmamanas po, there is, i-clear po muna natin itong dalawang organ. Ang nagkakos ng manas is kidney, baka may problem dyan, or may problem sa puso. I-clear muna tayo kung walang problem sa puso, walang problem sa kidney, ibig sabihin yung matagal kang nakaupo or matagal kang nakatayo, pwede mag-cause ng manas. So, siguro yung iniisip ko, manas sa paa. Okay? Bakit kaya ihi ng ihi kahit matagal na nagluloko, kahit strict LC naman, adjusted na po ang meal before bedtime? Ganito. Minsan nakakalimutan yung uminom ng morning. Anong nangyayari? Sa hapon nyo, iniinom nyo yung dapat ininom nyo ng morning. Kadalasan, hanggang gabi na marami kayo na iinom. So, ang mangyayari niyan, midnight, madaling araw, ihi kayo ng ihi. Okay? Nako, mahilig ako sa cup noodles. How often po ba ang safe na pagko-consume? Out po ang cup noodles. Why? It's a processed food. Ang daming mga ingredients niya, bawal po sa atin yan. Okay? Okay. Bakit ako nagkakaroon ng syndactylis po ng mga newborn babies? Pwede po ba ma-operahan? Bakit nagkakaroon ng syndactyly? Okay. I-address natin yan ng mga intensivist na pedya, no? Kailangan natin, mahalaga talaga sa mga babies yan. Importante yan. So, i-address natin muna yan. And, syempre, mga family history, yan. Doc, bakit po kaya kindly
Food for blood types. Ito yung mga blood type A, type B, no? AB and type O. May mga bawal na ano. Pero I do not do that kasi sa clinical practice ko, right food, kahit na anong blood type mo, okay sila. Okay? Yan yung importante dyan. Last medical ko, mataas ang SGPT. Yes, mataas ang 121. Okay? Tanggalin nyo po ang fruits, except strawberry and avocado. Sa akin, sa clinical practice ko, no, daming matataas 180 ang SGPT pero bumaba sila by changing their lifestyle. Okay? Nag-improve. Yung isa, it took us 6 months bago nag-normal yung SGPT kasi hindi pa siya naniniwala nung umpisa eh. First 2 months, hindi naniniwala. Pero sabi ko, yung mga supplement, no bearing yan. Kung hindi mo babaguhin ang inyong lifestyle, lalo lang na lumalala. Okay? Ayan. Doc, okay lang po ba na ang rice ko po ay red rice? I just eat 1 cup red rice a day. 2 meal a day po ako. Okay lang yan. Kung hindi kayang strict, 1 red rice has mga 40 to 45 grams of carbohydrates. Okay lang yan. So, nasa moderate. Kung kaya nyo naman mas lessen, much better. Kung hindi, okay. Then, kung hindi rin naman kayo diabetic, okay lang din yan. So, individualized approach. As long as yung health mo, very active ka, nagfa-fasting, yan, nagtitimad, no? And energetic, yun yung mahalaga. Yung mga nararamdaman ng pasyente. Tapos, lahat ng mga laboratory mo, very, very good. Okay? Everyday ako nahihilo mula paggising till pagtulog. Grabe ang hilo ko, may high blood po ang matas. Okay, baka naman sa hypertension kaya kayo nahihilo or may vertigo kayo. Please, consult, address natin yan. Baka iba-iba ng mga nakakain mo. Mag-focus ka sa nutrient-dense food. Huwag ka muna kumain sa labas. Baka much better home-cooked meal ang kakainin mo. Okay, sumakit ang lalamunan, nilagnat dahil nag-cheat. Balik na po tayo. Okay? Okay. Doc, okay lang ba mag-LC if may myoma and gallstone? Yes, okay lang po. Do it right. Ma-address natin yan. Tabi so, pero after po nun, nagsimula na mamaga at sumakit tuhod ko. Ngayon, hirap na maglakad. Consult natin. Kasi tabi so make surgery. Baka naman nadidehydrate kayo sumakit ang tuhod. Okay? Kaya nahihirapan. Go back. Pa-consult kayo. Baka complication din ng operation. Natural ba sa isang pasyente pagkatapos ng dialysis, di makatulog ng 2 days? Meron pong iba ganyan. Yung iba naman, na-address naman. Pero alam nyo, pagka nagda-dialysis, stick to the real food pa rin. Alam ko pagka mga nagda-dialysis, puro junk foods ang kinakain, soft drinks, or mga processed food and drinks ang tinitake nila. Lalo lang na worsen yung health ninyo. I know na tatanggal ang toxin ng pagdadialysis, but you still need to take care of your body. Kaya if you want to take care of your body pa rin, is you eat real foods. Okay? Okay. Masakit ang bewang ko, bandang kaliwa, sumasakit din pantog ko, panay din ihi ko. We need diagnostic, ultrasound, urinalysis, baka may infection or baka merong kidney stones. Okay. Nakagat po ako ng tuta namin, walang scratch or sugat. Soft lang po yung kagat. Booster po ako 7 months ago. Tingnan nyo, kung talagang walang scratch, di hindi kayo nakagat. Usually ang tuta,
May sugat yan eh. Okay? Doc, naglalaway po ako na parang nangangasim. Meron po ako anxiety ngayon. Okay. Talk to someone. Talk therapy. Okay? Tumawag po kayo para makipag-usap. Yung iba na-address yan. Okay? Baka naman gutom na kayo. Kaya naglalaway. Nangangasim. Baka gutom na. Okay? Ayan. Hi po, Doc. 1 year low carb po. Normal po lab test. Wow! Mataas lang yung cholesterol. Okay? Tanong ko po pagising sa umaga. Ang pait ng panlasa ko, lalo na pag nag-overeat. Ayun! Siyempre, pagka nag-overeating kayo, parang GERD din yan. When you lie down, nag-overeat, no? Pwedeng bumaliktad, magka-GERD kayo. Okay? Yes po, sa mga hypothyroid or hyperthyroid, have many patients, no, nag-okay ang kanilang mga thyroid function test. Okay? When they did the low-carb fasting and exercise, active lifestyle. Taas ang bad, mababa ang good. Need nyo ma-address yung good cholesterol. Kung mababa ang HDL ninyo, you need to increase it. So, paano? Good oil, exercise, nagpapataas po ng HDL. Heart enlargement, yes. Ma-address yan ng low carb. Why? Pag kami heart enlargement, ibig sabihin, uncontrolled ang blood pressure ninyo. So, kailangan natin makontrol ang BP. Pagka na-control ang BP, unti-unti nagno-normal yung size ng puso natin. Okay? Ask ko lang po, Dok, kung nakakalaki po ba ng tummy ang pag-i-inject po ng insulin. Okay. Ano siya? Deformity, pwede. Okay? Nagkakaroon ng infection, pagka hindi malinis ang pagkakatusok. No? Meron parang nasusunog or ano siya. Yun lang ang side effect kasi ng insulin. May deformity. Pumapangit yung tummy. Ilang months po ako need mag-LC before mag-fasting? Diabetic po ako. Nako. Pagka diabetic po, ingat po pagka nagpa-fasting. Delikado po siya. So, you need to be monitored and guided when you do the low carb kung diabetic or kung nag-i-insulin kayo. So, ilang months? Depende po yan sa katawan natin. Pero I suggest na habang naglo-low carb po kayo at meron kayong mga insulin, na wag kayong mag-fasting ng sobrang haba. Okay? Eat when hungry. Tapos, please, magpa-guide. Mas maganda nakabantay para magawa nyo siya ng safely and properly. Ayan. Okay. Normal lang po ba nagiinom ako ng electrolytes tapos hindi ako nagugutom? Okay lang po ba hindi ako kakain? Di ba? Eat when hungry. Kung hindi gutom, huwag kang kumain. Okay. Yung gutom, hindi lang sa tiyan, pwedeng na sumasakit na ulo, nahihilo, nanlalata, pwede rin yun. Ha? So, kung nakaramdam kayo ng ganyan, sip mo na electrolytes. Kung nawala yung gutom, dehydrated. Kung hindi nawala ang gutom, ano na yan? Kailangan nyo nang kumain. Okay? Pwede po ba mag-fasting ng 12 hours kahit may maintenance? Yan po yung minimum, 12 hours. Start muna tayo sa 12 hours. Kung ano pong kaya, yan po muna. Minimum kaya yan. 7 p.m. last meal, 7 a.m. first meal natin. Pwede po yan. Paano natanggal maintenance at meds ko? Nagpa-guide and monitor po ako kina Doc Bry and Coach Kibo. Binago po nila ang lifestyle ko. Nag-strict and clean low carb po ako. Unti-unti bumaba ang insulin dose ko at natanggal na insulin ko at nabawasan mga maintenance at meds ko. Salamat po, Doc Bry at Coach. Yan, si Mami Lex Len. Alam mo, dati hindi ko maintindihan yung salita niya no, sa first time na tumawag. Pero ngayon, naiintindihan ko ng kanyang sinasabi. Doc, ano magka-LBM sa low carb? Bakit po? Usually, no, pagka nagkakaroon kayo ng diarrhea, LBM, pakitanggal po ang Epsom salt. It has a laxative property. Okay?
Doc, free po ba ang coaching or paid subscription po? Okay. Pagka magpapa-coach kasi daily monitoring yan, no? Paid po yan. Ngayon, pumunta po kayo sa aking mga meet and greet, free consultation po doon. Dalhin niyo po yung pinagbabawal na technique. Doc, I want to gain weight. Would you recommend weight gainer na mga milk? No. If you want to gain weight, do lifting exercises. Lifting. Yan. Muscle is heavier than fats. Yan. Tapos doon sa mga walang ganang kumain, pag nagbuhat kayo, gaganahan kayong kumain. Paano yan? LC po ako ngayon, diabetic ako, pero di na ako nagme-maintenance since 2 years na. Okay. Kung hindi na po kayo nagme-maintenance, ipa-repeat nyo ang laboratory nyo, hope, praying, normal na siya. Okay? So, doon nyo malalaman kung okay ang low carb. Okay? And kung may problem, consult. Okay. IgA nephropathy, hypertensive, non-dialysis pero under steroids. Ano po best diet plan? Okay. All processed food, tanggal. Fast food, resto. Sugar, eat home-cooked meal. Lutong bahay, panahon ng ating ninuno. Okay? Yun ang ating timpla. Tanggalin niyo po yung mga ibang mga pampalasa. Doc, tinanggal ng doktor ko ang gamot ko sa blood sugar dahil mababa na. Triglyco, mababa na din, pero mataas ang cholesterol ko. Binigyan ako ng gamot sa cholesterol. Okay, sa akin, no, you can lower it down kung natatakot po kayo. Lower it down the natural way without taking lipid-lowering drugs. Do fasting, do exercise. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. 80% full. Okay? Ayan. Per day, ilang eggs? Usually 3 to 5 eggs. 3 to 5 eggs. Basta naglo-low carb po kayo, ha? Mahalaga dyan. Alam nyo yung ginagawa nyo. Okay? Ang mahalaga dito is yung hindi kayo takot sa cholesterol. Okay. Paano po may vertigo, diabetic, high blood, then sinabayan pa ng anxiety? Nako, pagka mga ganyan, magpa-guide, magpa-coach. Mas matutulungan namin kayo pagka merong naka-monitor sa inyo. Mataas po ang SGPT, liver enzymes po yan. So if you are alcoholic, stop alcohol. Isang major component ng fatty liver yan, tumataas din ang liver enzyme. Okay? Ngayon, kung hindi naman kayo alcoholic, yung mga fruits, tanggalin nyo, except strawberry and avocado. Tanggalin din nyo yung mga sweetener, mga processed, sugar food, sugar drink. Magno-normal po yan. Mga junk foods din kasi mga nagkokos nyo. Okay. Doc, kapag ang blood glucose is 100, normal po ba? Yes. Ang goal natin sa morning, wala pang kain-kain sa random blood sugar, no? Yung tinutusok, 100 milligrams per deciliter and below. Pagka sa gabi naman, 2 hours after dinner, 125 milligrams per deciliter and below. Ayan. Doc, kakasimula ko lang po mag-maintenance. Problema ko pa ay nakakalimot ako minsan uminom para. Okay, yan ang problem, no? Usually, no? When I handle patients, i-educate ko muna, gusto mo bang ganito? Try natin i-address to with lifestyle modification. Ayusin natin kakainin mo, yung exercise, tuturo natin yung proper, yung real foods, iwas sa mga junk foods, mag-focus lang sa home-cooked meal. Then after a month, tingnan natin tong laboratory mo or monitor mo ang BP daily. Okay. So, makikita nyo yung difference. Yung iba nag-i-improve talaga. Taas, ang galing ng improvement. Okay? Ayan.
Okay, vitamins sa mga may sakit. I give vitamins pagka malnourished. I give vitamins kapag sa laboratory nila mababa ang vitamin na to. Pero kung walang indication, I do not give vitamins dun sa mga normal ang weight or overweight or obese. Doc, paano po mapataas ang electrolytes? Oh, dali. Kung kailangan mo ng sodium, salt. Kung kailangan mo ng potassium, may avocado, rich in potassium yan. Tapos, yung electrolytes, homemade electrolytes, meron na tayong potassium, yung cream of tartar. Okay? Yung magnesium, yung Epsom salt. Yan, para hindi ka ma-dehydrate. Okay. Aha. Ano ang magandang pagkain para sa may mataas na uric acid? Increase your fluid intake, eat real foods, home-cooked meal, i-out mo na ang mga high carbs, processed, no? Ang dami kong patient na chronic gout, gouty arthritis, nagulat sila nung tinanggal lang nila ang mga processed, mga junk foods, sugar food, sugar drink, hindi na sila inatake ng gout. Okay? Kumakain sila ng red meat. Kumakain sila ng chicken, ng egg, pero hindi na sila kumakain ng mga junk food, processed food. Hindi sila inatake ng gout. Okay? Ayan. Doc, ano po mga pwede kong kainin? Stage 3A. Okay. Okay, pagka stage 3A, kidney disease, need natin i-weigh yung protein. More fats, much better. Kaso yung iba, no, takot pa rin sa fats. Kaya hinahayaan ko munang pwede kayong mag-fats, may vegetable konti. Then eventually, i-insert ko na yan na pwede kayong mag-add ng fats. Okay? Kasi, kinocompute natin yung protein requirement per day. Tapos, kailangan natin yung satiety. Kung puro kayo vegetable, hindi kayo mabubusog. So, incorporate tayo ng fats doon. Okay? Anong pwedeng inumin sa leg cramps? Electrolytes. Apply cold compress, mga ice, i-ano mo dun sa nagka-cramp. Okay? Oh, thank you sa mga stars. Appreciate much. Doc, pwede pagsabayan ang magnesium at vitamin D3 with keto? Yes po. Pwede po sa gabi, pwede sa umaga. Okay? Thank you po sa lahat ng content mo po. Napakalaking tulong. Yes. Yes, taga Bukawi po ako. Okay. Ayan. Good evening to. Bakit po kayo mahina ako maglakad at slurred ang speech ko pero ang CT scan, MRI, normal? Oh, kailangan nating i-address yan. Kung slurred ang speech, yan tinatawag na stroke. So, kailangan makita ang symptoms ng stroke. Although sa CT scan, MRI, normal. So, may mga iba pang diagnostic test para malaman kung anong problem. Okay? +3 ang protein. Alamin natin kung may fever kayo, may infection, kung may strenuous activity, ayan. Or kung may menses kayo, pwede hindi mag+3 ang protein. Or, tingnan natin baka may kidney disease. Okay? Marami tayong i-rule out dyan. Ayan. Doc, ano pong gagawin if minsan mababa ang BP? Alam mo, napaka-gandang tanong yan. Pag mababa ang BP, ang normal kasi 90/60 up to 120/80. Kung bababa pa yan 90/60, ang mahalaga, meron ka bang nararamdaman? Kung wala kang nararamdaman, okay. Kung may nararamdaman kang hilo, sit down, elevate your feet, tataas ang BP. Yung iba, mag-jumping jack or mag-push up, tataas ang BP. Mas madaling i-address yung mababa ang BP. Pero kung sobrang baba, baka nagme-maintenance din kayo. So, babawasan natin ang maintenance sa hypertension. Baka sobra ng baba. Kailangan na nating tanggalan. Okay? Or bawasan. Ayan. Oh. Good evening.
ba pumunta ng doktor pag may fatty liver para malaman gamot na e-take or is it okay to just stick to a strict low-carb diet po? Okay. If you have fatty liver, i-address nyo muna by eating nutrient-dense food, umiwas sa mga processed, junk, fast food, sugary food, sugar drink. Okay? Then, repeat the laboratory after 3 months. Okay? Yan. Tingnan ninyo. Yung iba talaga, akala nga nila, kakambal na nila habang buhay. Tapos, nung nag-strict low carb, wow, na-address ang kanilang fatty liver, na-reverse siya. Okay, nasanay na ako di kumakain ng kanin nung napanood ko mga videos mo, Doc Brian. Thank you so much. Adapt and evolve. Yan ang pinaka-importante sa atin. Akala nyo hindi natin kaya? Marami nagsasabi yan, hindi ko kaya mag-low carb. Hindi ko kaya yung ginagawa. Walang kanin. Ganyan din yung iniisip ko noon. Nung sinabihan ako, o tanggalin natin tong tinapay, pansit, kanin. Hoy, bakit ko tatanggalin yun? Yun ang source of energy ko. Manlalata ako, manghihina. Nag-research ako regarding sa low carb. Sabi ko, sa athlete, ginawa. Nag-improve lalo ang energy. Okay. So, ginawa ko, yes, nanlata ako ng hina. But eventually, after a month, mas lumakas ako. Mas naging energetic ako. At sumeksi ako. Yan. Okay, HbA1c ko po before is 8.6. Wow, taas. But now 6.3, that's pre-diabetics. Ang carb ko po na kinakain is shirataki. Oh, okay. If you are taking shirataki rice, pagka-diabetic, out po ang dry. Yung wet shirataki ang pwede. Okay? Nag-uunti na akong alisin ng rice sa lunch na lang. Okay. Okay, ang mahalaga is you adapt. No? Unti-unti, nagbabawas, sige. Unti-unti. Ang mahalaga dyan, continuous tayong mag-a-adapt. Okay? So, ang mahalaga, ma-address yung ating root cause. Pagka na-address ang root cause, sure na sure ako, i-maintain nyo yung lifestyle na yan. Kaya yung sinasabing, tawag dito, yung diet natin, fad diet, no. Kung ang inyong health concern, fatty liver, gout natanggal, blood pressure nag-normalize, sugar, yung diabetes nyo for decades na-address, I'm sure, hindi to fad diet. Tutuloy-tuloy nyo yan. Okay? Ayan. 176 Kreya. Uy, mataas yun. Yes, need natin ng consultation. Iayusin natin yung health niyo. Alagaan natin ang kidney. Okay? Sa mga nade-depress, sa mga nawawala ng pag-asa na pagka hinatulan na kayo ng ganitong diagnosis, naku po. Parang ang last resort na talagang mangyayari sa is papunta doon sa walang balik-balik na yan. Yung iba naman, pa-worsen hanggang sa i-dialysis na lang. Huwag niyong hayaan na mag-worsen ang inyong health. Hanggat buhay kayo, meron pa rin tayong magagawang mag-improve. Okay? Basta malaga, huwag kayong madidepress. Okay, yan. Bakit po kaya ihi pa din ang ihi sa low carb? I-spread out throughout the day, wag yung tungga. Tapos, i-compute ninyo. Kino-compute ko po kasi ang total fluid per day ng pasyente ko. Kasi pagka sobra-sobra, yung iba nga 4 liters, 6 liters, iihi kayo ng iihi. Madi-dehydrate kayo. Okay. Yan. 41 SGPT, I think that's normal. Parang up to 45 or 40. Okay. Ayan. Pagka mataas ang SGOT or SGPT, ang ibig sabihin niyan,
is liver enzyme. Yung liver ninyo gumagana. Ibig sabihin, pwedeng sobra-sobrang na-used, kaya yung liver enzyme tumataas. So, para malaman na fatty liver kayo, ultrasound. Okay? Yan. Good evening, Doc. Need ba pumunta ng doctor pag may fatty liver? Hindi naman. Stick to low carb, then after 2 months or 3 months, ipa-lab ka ulit. Tingnan mo kung nag-improve, very good. Kung hindi, baka may mali kayong ginagawa sa paglo-low carb. Doc, lagi na po 115/75 BP. Pwede na po ba stop gamot? Okay, consult doctor po magtatanggal. Titingnan kasi yung history, yung BP ninyo. Titingnan kung 1 month, 2 months na BP ninyo, kung ganyan palagi. Kung ngayon lang ang 115/75, wag muna kayo magtanggal ng maintenance. Doktor lang po ang pwede. Okay? So, address all your lifestyle disease. Paano? Okay. How can you reverse your maintenance? How can you take out this maintenance naturally? Do lifestyle modification with the right mindset, no? Proper nutrition. Pag ma-address yung nutrition, umo-okay yan. Then, do fasting, eat whenever you're hungry, mas lalong umo-okay. Autophagy, address the renewal of cells, fountain of youth. Then, do exercise, another form of autophagy yan. Do lifting, resistance exercise. Be the best version of yourself. Adapt, and you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. Happy New Year. God bless. Bye!